Tayo po ang winawalang hiya. Yung 32 million Filipinos who freely, voluntarily, lawfully, constitutionally, and democratically voted for Inday Sara to be our Vice President. That is for their immediate agenda. For their midterm agenda. Ang kanila pong agenda, wag natin din itong pahintulutan. Let us not witness the transitioning of the form of government from presidential rather to parliamentary. Yan isusulong nila yung huwad na chapter change na yan. Yung Peking People's Initiative para magbago ang anyo ng ating gobyerno mula presidential to parliamentary. Dahil yung kanilang mahabang objective ay wag nang bumaba sa pwesto ang Marcos, Romualdez at Marcos. Pag hinayaan po natin yan, higit nilang uubusin ang pera at resources nating mga Pilipino. Ating tutulan, wag nating payagan, atin silang labanan. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Siguro not necessarily in the form of legislation, probably using the oversight function or power of the Senate and as a senator, kung nga ay tangkilikin ho ninyo, silipin natin yung let's reskill and upskill our students and even our workers para naman yung techbook na palagian nating naririnig ay tumutugma doon sa tunay ng pangangailangan ng mga industriya, ng mga negosyo, ng mga employer at iba't ibang hanap buhay. We have nag-transition na, nagbabago na yung landscape ng employment, nagbabago na rin yung landscape ng education. You know, it's no longer yung diploma pag nakuha mo, importante yan. Importante yung diploma. Pero ito naman yung realidad at practicality, kinakailangan makipag-ugnayan yung ating CHED sa mga industriya na alamin na maging aktibo. Alamin ano na ba yung trend ngayon dito sa industriya, sa hanap buhay, sa negosyo. Sapagkat it's not much of what you know now, Maharlika. It's what you do with what you know. Employers are no longer after na may diploma ka o may diploma ka, graduate ka, halimbawa kagaya ko ng legal management. Nalalaman mo to, assuming alam mo to. O ang tinitingnan nila ngayon, paano mong gagamitin yung nalalaman mo? Kinakailangan meron ka ng critical and strategic thinking. Kinakailangan meron ka ng problem solving skill. Kailangan problem solver ka na rin. At tinitingnan din yung pagiging yung creative aspect ng isang empleyado. Siguro pag napalakas natin pa yung pakikipag-ugnayan ng CHED sa mga industriya and makakaskade ito sa mga eskwelahan, universidad, all the way hanggang sa junior, senior high school, mabibigyan natin ng higit na fighting chance yung ating mga kabataan. And idagdag ko lang, marami rin tayong nakakasalamuha na kabataan. In fact, sa bilang ng mga botante, higit silang nakararami na. Yung iba nagiging passive na kahit naman sino na ang aming iboto riyan, mauuwi lang din sa korupsyon. Yung iba naman sinasabi, ang hirap kasi attorney, parang ang umabot na tayo sa punto na ang hirap ng mahalin ng Pilipinas, aalis na lang kami, magmamigrate na lang kami, maghahanap buhay kami, magpapakasakali sa ibang bayan. Yung iba naman sinasabing ang hirap mahalin. Parang ang hirap ng mahalin ng Pilipinas at mga Pilipino. Ang lagi kong pakiusap at kukunin ko na rin pagkakataon ito, huwag ko tayong sumuko. Nabanggit ko na ito ng maraming ulit. Uulitin ko lang dahil kinakailangan mahalin natin ang Pilipinas. Pag malasakitan natin ang Pilipino, do not give up on our country. Do not give up on the Filipino. Do not give up on our advocacies calling for transparency and accountability. Do not give up on our fight and war on corruption. Hindi po mahirap mahalin ng Pilipino. Hindi po mahirap mahalin ng Pilipinas. Ang sumisira at talagang hindi natin mamamahalin at mayakap-yakap yung mga corrupt na politiko. Yan po ang labanan natin. And I encourage all of you to take an active part this coming midterm election. Not necessarily me. You choose. Choose the leaders na makakasama natin sa mga darating pang panahon. Uulitin ko, not necessarily me. Pumili ho kayo
Simulan natin sa midterm election. Magsama-sama tayo, labanan natin itong mga nagmamalabis sa pamahalaan and join me again in our war on corruption. That's the only time na tayo'y kayang umangat. That's the only time pag tayo'y aktibo na at sinisingil na natin sila. Tama na yung paulit-ulit na relief operation. We don't need a relief operation. We need relief from corruption. Tumigil muna yung pangungurap at pagnanakaw ninyo ng pera sa gobyerno. Simulan natin. Makisaho kayo at mag-participate tayong lahat this coming midterm election. Because I know, you know, Maharlika, and many of your viewers know what is at stake for the country this midterm election. And for those who do not know it yet, just give me a few minutes. Ang nakataya po dito for the immediate term, paghahayaan natin itong mga tiwaling politiko na magpatuloy, unang-una sa kanilang agenda ay i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. At I am not defending Inday Sara Duterte. What I'm saying is we should not let them, we should not permit them, we should not allow them. Why? Inday Sara is just a symbol of the office of the Vice President. Pag hinayaan natin sila, ikaw Maharlika, ako si Atty. Vic Rodriguez at yung milyon-milyon mong taga-subaybay, kayo po ang linalapastangan. Tayo po ang winawalang hiya. Yung 32 million Filipinos who freely, voluntarily, lawfully, constitutionally, and democratically voted for Inday Sara to be our Vice President. That is for their immediate agenda. For their midterm agenda. Ang kanila pong agenda, wag natin din itong pahintulutan. Let us not witness the transitioning of the form of government from presidential rather to parliamentary. Yan isusulong nila yung huwad na charter change na yan. Yung Peking People's Initiative para magbago ang anyo ng ating gobyerno mula presidential to parliamentary. Dahil yung kanilang mahabang objective ay wag nang bumaba sa pwesto ang Marcos, Romualdez at Marcos. Pag hinayaan po natin yan, higit nilang uubusin ang pera at resources nating mga Pilipino. Ating tutulan, wag nating payagan, atin silang labanan.